Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, "Nagsisisi ako," patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, 'Mabunot ka at matanim sa dagat,' at tatalima ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Araw-araw ay araw ng pagsubok. Iba-iba man ang sanhi nito, ngunit iisa lamang ang pinagmumulan. Walang iba kundi ang ating mga sarili. Sa mabuting balita sa araw na ito, sinasabi ng Panginoon na may pagkakataong nagiging dahilan tayo ng pagkakasala ng iba. Marahil nagaganap ito dahil nakakaligtaan nating magnilay at pag-isipan muna bago tayo kumilos. Madalas rin ay napapangunahan tayo ng hangarin na mauna muna ang kapakanan ng sarili bago ang iba. Nakakalungkot isipin na nagiging sanhi tayo ng pagkakamali ng iba. Makita nawa natin ang kahalagahan ng pagtitimpi. Sa pagtitimpi, natututunan natin na bago tayo kumilos ay mabuting huminto muna saglit, huminga at magnilay. Isipin kung ang kalalabasan ng ating gagawin ay magiging mabuti o masama para sa iba. Sikapin natin iayon ang katwiran natin sa katwiran ni Jesus upang hindi tayo magkamali sa desisyong ginagawa natin sa ating buhay. Maging tunay na katwiran at kabutihan ng Diyos. Mag-isip ng mabuting bagay na maaari mong gawin sa oras na ito. Pagnilayan at ipanalangin ito para sa kapurihan ng Diyos.